Very interesting topic ito mga sangkay dahil isa pong bansa di umano ngayon ang lumulubog na po at magdi-disappear na sa mapa ng buong mundo. Mga sangkay, ano kayang bansa ito? At bakit nga ba ito nabubura na sa mapa? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Very interesting yung topic natin ngayon mga sangkay. Sa totoo lang, kahit po ako, interesado po na malaman itong nangyayari sa isang bansa. Di umano, na ngayon hinahatak na po ng karagatan. If you know the story of Atlantis, di ba? Marami pong gumawa ng mga kwento or conspiracy theory, mga sangkay na mga video na nakakalat po sa social media at iba pang mga platforms. Ngayon, mga sangkay, sa panahon natin ngayon, may katanungan nga po, itong bansang ito nga ba, or island country, ay magiging kagaya rin po ng Atlantis sa panahon natin ngayon? Well, mga sangkay, bago po tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating channel. Ayan po, sa ibaba po ng video na to dito sa YouTube, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Gaya sinabi ko, very interesting. Ito po yun. Siguro, ang Atlantis kasi, ayon po sa mga, yung mga mahiwagang kwento, yan daw po ay isang advance na island o mga sangkay kung tawagin, na lumubog po sa karagatan. At hanggang ngayon, mga sangkay, hinahanap po yan ng maraming scientists. Kaya nga lang ang problema, mga sangkay, itong karagatan natin, ay talagang ito po yung hindi ma-explore ng mga scientifico. Hindi po katulad sa ating kalawakan, mga sangkay, na mas mabilis po nila napupuntahan. Sabi po dito, will this be the first country destroyed by climate change? Ito daw bang bansang ito ay ang pinakaunang bansa na wawasakin nitong sinasabing climate change? Again, mga sangkay, ang climate change ay totoong nagaganap ngayon. If you don't understand, then i-research mo. Ang dami pong disaster na nagaganap ngayon sa ating planeta. Okay, sa science, ang tawag po dyan, climate change. Pero pag sa Biblia po, mga sangkay, ito po ay propesiya na natutupad po sa ating panahon ngayon. Okay. Sabi po dito, one of the world's most naturally beautiful countries in the world is also one of the least visited. However, many of us may never have the chance to visit this nation before it vanishes. So, maramang daw mga sangkay, marami sa atin ay hindi na po magkakaroon ng chance na mabisita po ang bansang ito dahil nga po lumulubog na po itong bansa. Ito po ay kung tawagin ay Tuvalu. I don't know kung tama po yung pagkakapronounce ko, mga sangkay. Tuvalu is an island country located in the West Central Pacific Ocean. Ito po yung mga sangkay. Ito po yung lugar nila. Saan ba yun? Ayan, research po natin eh. Tuvalu is an island country in the Polynesian sub-region of Oceania in the Pacific Ocean. So yan po yun mga sangkay. Okay. So, ito ang mga impormasyon dito. Napakarami na ito eh. 34 na mga informations about dito. Pero, basahin lamang po natin yung ilan mga sangkay dito. According to some scientists, Tuvalu may be rendered uninhabitable within the next 50 to 100 years or less if sea levels continue to rise at the same rate. So, for you to understand what is happening right now, guys, because of climate change, ang karagatan po natin ay tumataas po yung tubig. Okay? Madalas sa pag-uusapan natin dito yan,
na ang sea level patuloy po na tumataas. Kasabay po ng pagkatunaw ng mga malawakang yelo. Yung mga maladagat na yelo ngayon dahil nga po sa global warming. Kaya mga sangkay, ang nakikita ng mga scientists na ang pinakaunang lulubog na bansa ay walang iba kundi itong Tuvalu. Ito po yan mga sangkay, oh. Nag-research po tayo sa lugar na ito. Ayan. We are sinking. Ito, tingnan po natin. Tanggalan lamang po natin ito ng grabe itong lugar na ito. Ito nga mga sangkay, marami information dito, just like this one. Tuvalu might become Atlantis 2.0. Grabe, no? Baka daw, ito po ata yun mga sangkay. Ito po ata yung bansa nila. Hindi po ganun kalaki. Ang pagkakaalam ko, nasa 11,000 po yung population ng lugar na ito. Bansa, tinawag na po siyang bansa eh. Mga sangkay. So ngayon, ayan, makikita nyo po. In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. Ayan, ito po siya ay ang isa sa mga official ng Tuvalu. Ayan, Tuvalu Minister. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Nakikita po nila na talagang tumitindi po ang pagtaas ng tubig sa lugar na ito. Must come to the forefront. We must take bold alternative action today to secure tomorrow. Kailangan daw po mag-take ng bold alternative action today to secure tomorrow. Of Tailasi, Tuvalu Modelto. Ayan po, lumulubog na po itong bansang ito. So, we don't know mga sangkay how long, pero ang sabi nga po ng mga scientists, 50 to 100 years, pwede na pong bumagsak itong sinasabing napakagandang bansa. At hindi na po natin masisilayan. Parang gusto ko nga pong puntahan ito mga sangkay. Ngayon, in what way na maisasalba pa po nila itong bansa? Maliit lamang pong bansa na ngayon magiging isa sa biktima nitong climate change. Tandaan po natin mga sangkay, ito lang masasabi ko ha. If we will talk about the Bible, okay? Kung pag-uusapan po natin, we are going to talk about the Bible and the prophecy. Makikita po natin dito mga sangkay na talagang rampant na po ang nangyayari sa ating mundo. Especially itong pagkasira kasi never po talaga nabanggit ng Biblia mga sangkay na itong planeta natin ay magiging mas maayos ng mas magiging maayos. Maybe magiging advanced ang technology mga sangkay sa pagdating ng mga panahon, pero ang aapektado po nito ay ang atin mismong sariling kalikasan na magmimitsa mga sangkay ng mabilis na pagkasira ng ating planeta. Ngayon, balikan po natin ito. Basahin po natin. Experts believe that Tuvalu may be the first nation to vanish dahil daw po sa impacts. Yung impacts ng climate change. Ganun po katindi mga sangkay itong climate change. Ngayon, if you still don't know what is happening, tingnan nyo po mga sangkay ang China. Nakaraan lamang, bigla pong bumagsak ang tubig ng isa sa pinakamalaking ilog nila dahil po sa climate change, global warming. Sa Europe, mga sangkay, nasusunog na po yung mga kabundukan. Wala pong nagsusunog doon, talagang nature. Natural reaction ng ating nature, mga sangkay na nasusunog sa init ng panahon. So, ito po ang kanilang kinakatakot na mangyari. No? So, maliit lamang po itong isla. Yan po, the country's population is limited to approximately 11,000 individuals residing in an area encompassing less than 10 square meter ba to, mga sangkay? Despite its small size, they have developed a distinct culture and lifestyle. Okay, napakaganda po ng isla na ito mga sangkay na ngayon ay babagsak na po sa tubig. At ito nga po ang kinakatakot nila, na nakalagay po dito, Tuvalu might become Atlantis 2.0.
Napakaganda ng lugar mga sangkay, pero ang kinakatakot po nila magiging isa po itong Atlantis sa panahon natin ngayon. Isang napakagandang bansa, hindi lamang po sa basta isla, bansa na lulubog sa karagatan sa pagdaan ng marami pang mga taon. Dahil dito mga sangkay, nakikita na po nila, lumulubog na po talaga ang bansa na ito. At hindi po nila alam kung hanggang kailan magi-stay ang lugar na ito o talagang ito na po yung magiging katapusan din ng bansa nila. So yan po yung kalagayan nila ngayon mga sangkay. Ngayon, ano ba ang kailangan gawin ng tao mga sangkay para po maisalba natin ang mga kalintulad na ito? Actually, wala po tayong ibang maiisip na magsasalba sa atin kundi si Lord lang Magdasal, ipag-pray po natin ang mga sarili po natin, ang ating mundo, mga sangkay, but above all, serve God faithfully. Yun lamang po Kasi itong mga nangyayari sa ating planeta ay hindi po talaga natin mapipigil yan. Itong paglubog ng Tuvalu. I don't know anong gagawin ng mga scientists. Pero, guys, again, never po na-mention ng Bible na ang ating mundo magiging maayos ang kalagayan habang tumatagal ang panahon. Bagkus, habang papalapit po tayo sa pagbabalik ni Jesus Christ, magaganap po talaga ang mga kahalintulad na ito. Kaya nga mga sangkay, marami pong gumagawa ng movies about end of the world. Ang end of the world, mangyayari naman po talaga. Pero sa pinakadulo pa po yan. Ang inaabangan ngayon ng marami, ang biggest event na magaganap, walang iba po, ang rapture o pagbabalik ni Jesus Christ. And I do believe mga sangkay na mangyayari po talaga yun. Hindi nga lang po talaga natin alam. So ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol sa impormasyon sa isang napakagandang lugar o bansa na ngayon ay lumulubog na po sa tubig at ngayon baka maging isang Atlantis sa panahon natin ngayon? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na, i-click ang subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.